Alright, video vlog check everybody. Azrael here and welcome back to my vlog. We're vlogging again related to tech at kakababalik ko lang dito sa aking studio at nagkaroon ako ng konting weekend break with my family. So, January 2025 na, bagong taon na naman tayo. Nakapag-decide ako na it's time to get a new hard drive. No? A new portable hard drive para kumbaga doon ko itatambak yung mga content media files ko like photos, videos, or mga important documents for example. So every year, meron na akong dedicated uh, portable hard drive per year na. So dati, 2024, I got this Seagate na 2 terabyte na portable hard drive which is dito naka-install yung aking content from 2024. Binanggit ko pa 2024. At may isa pa akong hard drive dito. Ito yung luma ko. I think this is WD. WD ba to? Kasi may libreng pouch akong nakuha. It's a WD 2 terabyte. This is from 2023 media files ko. Parang bigat nito. Kasi may casing siya. May nakuha kasi akong free casing. So dito ko nilalagay. At each hard drive, yung mga label yan. Ito, hindi ko pa nalalagyan label. Pero label ko ito yung casing eh. Pero lalagyan ko ito ng masking tape. Naka-label na 2023. And this one, medyo pagpapahingahin ko na. Kasi yung mga files ito is from 2024. Na maganda yung standing natin, no? Compare nung dati, no? Yung 2 terabyte parang kulang in 1 year. Pero ngayon parang medyo well managed na yung files ko. Dito na naka-install yung mga files ko, yung mga original files. Pero yung mga na-edit ko na, once na upload ko na, binubura ko na lang siya. Pero kung very important naman yung mga files ko, for example, nag-edit ako ng very important travel video, which is pang family video, in-store ko na yun dun sa aking backup na sa portable hard drive. Para at least I can, balik-balikan or panonorin ko na lang sa YouTube. Maganda kasi meron kang extrang copies eh. Pero since I'm a content creator na rin, a YouTuber, madami kong files na i-store. So for this year, nakapag-decide na ako, kahit may space pa tong luma ko, itong Seagate, may space pa, at mga around 80 gig yata. I decide to stop na kasi dedicated na siya for 2024. And pumunta ako sa Octagon, sa SM kanina, sa SM Bacoor, at bumili na ako ng bagong hard drive. This is the Seagate One Touch with password. 2 terabyte for a price of 4,450. Bakit ito yung binili ko? Kasi pag bibili ko ng 1 tera, nasa 2.5. Nasa 2.5. Ito meron akong chart dito. Ayun, 2.5 worth yung para pag sa online mas mura. Pero ito luma kasi itong Seagate Expansion 2B 2 terabyte. At yung 4 terabyte na 6,000. Para mas mura ata online eh. Ito yung sa akin. Ito yung sa akin. One Touch for 450. Kasi meron siyang security features. Ayan. So, you can buy it online sa Octagon or sa Shopee. Or, mas okay pumunta na lang kayo sa Octagon store. No? Okay lang kailangan ito. Kasi, mag-ingat din kayo kung bibili kayo ng mga hard drive online. Kasi may mga fake hard drive na rin din. Na they say it's 5 terabyte pero pag check mo hindi naman pala, may maliit na SD card doon. Naka SD card siya, hindi siya yung totoong hard drive talaga. May mga SSD like the Samsung SSD, I think yung 500 terabyte niya sa 7,000 eh, sobrang mahal siya. So yung 7,000 para katumbas na rin ng 4 terabyte na hard drive na ganito. So bumili ko na ako nito. May nakita ko bang brand like Toshiba, King Max, mura eh. Yung mga 1 terabyte nila nasa mga 2,000 plus. Pero syempre, ay doon tayo sa magandang brand na. So, binili ko to kulay blue. This will be my color code na for 2025 na content. Ito ko nilalagay yung mga files ko at binili ko na to kanina sa Octagon SM. Hindi na ako makapagpigil eh kasi I need to get a new hard drive para makapag-store na ako ng mga lumang files at move on na tayo for 2025. Makapag-create tayo ng maraming content. So ito na
Actually, ina-unbox ko na siya para makita ninyo. At ganito yung casing na ito, masyadong super secure. Grabe. May plastic pa siya. May plastic pa siya. Ganda, cute ng color niyo. For 2025, this will be my color designation. Actually, yung mga hard drive ko are here at home. Hindi ko dinadala palagi. This is like a library of hard drive. Ito lang yan. Pero if ever meron akong travel at feeling ko yung laptop ko, kailangan maraming matransfer. Dinadala ko na rin din to for travel. Pero maingat na maingat ako na huwag siyang mahuhulog, huwag siyang mababagsak. At talagang to take care of your files at your hard drive, kailangan store mo siya as like a library. You store your files, tapos close na, syempre safe, yung safe eject, no? Tapos pagka may kukunin kayong files, open nyo lang. Kung kailangan nyo i-browse, okay lang, mag-play ng videos, okay lang. Pero huwag na huwag kayong mag-i-edit dito ng video. For example, or may files ka dito for Photoshop or whatever editing softwares na meron kayo, no? Kasi pag dito kayo nag-i-edit, yung files yung nandito at dito yung inopen, dito yung in-edit. Yung kumbaga yung health nung hard drive nyo para nagagasgas na during the time, no? Tsaka mayroong mga accidental na nababangga yung kable. For example, nasa cafe ka, no? Sa cafe ka. Yung cafe kasi, sa mga cafe or restaurant or any place, medyo maliit yung table, medyo busy, naglalagay ka ng pagkain mo. For example, minsan may customer, bababangga yung table mo, nahuhugot or nagagalaw yung kable. So nangyayari yun, nasisira yung files mo, nasisira yung hard drive mo pag may mga ganong incident na nagagalaw yung kable. So yun ang magkakaroon ka ng corruption of files and then later on corrupt of hard drive. Yun yung pinaka nakakatakot. Kaya medyo maingat na maingat ako talaga in dealing with hard drives. May mga na-encounter akong problems sa mga Mac naman. Kasi parang pag sa Mac kasi, for example, you're opening this hard drive for your Windows laptop. Mangyari, pag nilagay mo to sa MacBook naman, nagkakaroon ng parang, may problema kasi na na kumbaga yung nare-record kasi yung parang may ID na si Windows yung nag-open. Pagdating kay Mac, hindi niya ma-recognize. So nagkakaroon ng corruption of files din pag mga ganong instances. Nangyari na sa akin yan. At yung friend ko nakapaggastos ng 18,000 para lang ma-recover yung files dun sa hard drive niya. Nung sinabi ko, anong ginagawa mo sa hard drive? Yung pala dito, hindi pala siya nag-edit. So yung hard drive niya, gasgas na. Kaya nung nililipat sa akin yung files, medyo may kabagalan na. So kumbaga may gasgas na yung hard drive niya at dun pa siya nag-edit at nangyari, nilipat ko pa from Mac, nilipat sa Windows PC sa laptop ko, nahirapan siyang ibasahin. So nagkaroon ng matinding corruption of files. Kaya mag-ingat tayo lahat in handling portable hard drive, no, kung gumagamit kayo. I have tons of hard drive here. Pinakaluma ko is 2003 o 2004. Parang malaking hard drive nga. 500 gig lang siya. So plano ko i-back up na rin din kasi yung hard drive niya malalaki. Tapos di-dispose ko na lang yung luma ko. I need to do that soon. Kailangan ko lang is may high speed transfer tayo kasi pag hard drive to hard drive medyo mabagal Kaya kung transfer kayo ng files, for example, from your camera or phones, I suggest transfer muna sa laptop. Tapos after that transfer sa laptop, saka kayo mag-transfer dito. Huwag kayo mag-transfer from smartphone tas direct yung ika-copy dito. Kasi para ang haba nung niya kumbaga transfer niya, parang yung from phone, mag-travel siya sa computer niyo tapos pupunta dito, lilipat. Mas maganda yung files niyo sa camera or sa phone, i-save niyo na doon sa laptop niyo, sa PC niyo. Para pag disconnect niyo na yung phone, saka kayo mag-transfer ng laptop to portable hard drive. Para at least maganda yung transfer rate niya. Mas mabilis kasi pag sa laptop kaysa yung phone to this hard drive, medyo mabagal yung transfer niya kasi kung yung phone nyo is from a slow speed USB, tapos yung hard drive nyo sa fast reading USB, para naka USB 3 to USB 3. Yung isa ko is USB 2.
medyo mabagal yung transfer rate niya from 2 to 3. So maganda, transfer niyo yung phone niyo sa USB 3 or sa USB-C, tapos saka kayo mag-transfer from laptop to hard drive using the USB 3 para mas mabilis yung transfer rate niya. Teka, ano bang USB type nito? Yeah, I think it's USB 3, no? Tama ba? Yes, it's USB 3. Palagay dito USB 3, which is good. Mabilis yung transfer rate. Yung laptop ko, yung Huawei MateBook D15 ko, merong USB 3. Isa nga lang. Mas maganda kung dalawa, no? Kaso nga lang yung dalawang extra kong USB slot sa laptop, dalawa lang yung USB 2 at isang USB 3 at isang USB Type-C, which is very fast yung ano. Hindi ko pa natatry mag-transfer from kasi sa Samsung ko, Samsung S24 Ultra, doon ako sa USB Type-C. Alright, so that's it for our video for today at mag-transfer na ako ng files para makapag-edit na ako. Alright, go to your authorized dealers if you're buying a hard drive. Mag-ingat kayo sa online kung bibili kayo. Yun yung masabi ko para hindi masayang yung pera ninyo. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Okay, bye-bye. Transfer na ako ng files.